Sa dakong hilaga ng China, matatagpuan ang damuhan ng Harhorching. Dito, nabuo ang harmonya ng tao at kalikasan sa loob ng libo-libong taon. Kada taon, pinapakain ng 14,300 hektaryeng damuhang ito ang humigit kumulang 600,000 baka at tupa na nagkakaloob ng pagkain para sa mga 2 milyong tao. Ngayon, kinakaharap ng mga damuhan sa buong mundo ang banta ng desertifikasyon. Gayunpaman, ang mga pastol ng Harhorching ay buong sikap na nagpapatuloy sa kanilang tradisyonal na nomadikong pamumuhay at pinapanatili ang marupok na lokal na ekolohiya. Bakit yaro mo? Yaro po. Sino? Oy, baka. Ne kumuli gumi. Tip. Agastisyo. 저 구제가 있나? 은돌 이 먹고. 배부르기 다시 참 역시 뭐. 다시 돌거지 하러 가나. Si Dokton ay isang veterinaryo sa pastulan ng Harhorching at isa ring tradisyonal na Mongolia na pastol doon. Para sa kanya, ngayon ang pinakaabalang panahon ng taon. Naghahanda ang bawat pamilya sa nayon para sa migrasyon mula sa pastulang taglamig papuntang pastulang tag-init. Ang trabaho ni Dokton, gamutin ang mga hayop bago ang migrasyon para matiyak na sila ay makakagalaw ng maayos. 얘들 너좀 있어. 그것도 나한테. 반발이 진짜. Noon, ang mga baga at duba ay binagawan at dito lang ngayon isinasagay na sa kotse at direksyon tinatala sa pastulang tag-init. Dati, kailangan pang kumugaw na 6 o 7 gabi para lang makarating doon. Kahit saan magbunda, nagsisinding kami na apoy para lang magkapagluto. Walang gas, kaya hindi kasing gihawa, gaya ngayon. Minarkahan ni Dokton at kanyang asawa ang mga kawan ng kulay ng mga marka para tumpak nilang makilala ang kanilang mga tupa sa panahon ng migrasyon. Sa nakaraan, ang mga pastol sa damuhan ng Harhorching ay namuhay na walang permanenteng tirahan. Ngayon, sila ay naging sedentary nomads. Itinatayo ng mga pastol ang bahay sa pastulang taglamig at ginugugol ang buong taglamig at tagsibol dito kasama ng kanilang mga alagang hayop hanggang sila ay lumipat sa mga pastulang tag-init sa Hunyo. Halinhinang nagpapastol sila sa pagitan ng pastulang taglamig at tag-init na 100 kilometro ang layo. Bunga nito, nakapagpapahinga at bumalik sa mahusay na kalagayan ang mga pastulan at napapanatili rin ang diversidad ng buong ekosistema. Ang nomadikong ruta mula pastulang taglamig hanggang pastulang tag-init ay isang pagsasaayos at pagpapatuloy ng hine-henerasyong pagpapastol batay sa maraming elemento na tulad ng pagbabago ng klima,
distribusyon ng pinagmumulan ng tubig, uri ng damo at iba pa. Magsisimulang maglakbay ang mga hayop ni Dopton mula sa pastulang Taglamig, tatawid sa ilog High Here at protektadong kagubatan at darating sa pastulang Taginit, Talinhua. 탱크리 하마. 문으로 하야 따라. Hindi madaling tiyakin na ang daan-daang mga alagang hayop sa pamilya na ililipat ng sabay-sabay kasama na ang mga kordero at guya na ilang araw pa lang ang tanda. Pero para kay Dopton, matagal na niyang nakasanayan na kumpletuhin ang migrasyon sa kabila ng mga hadlang. Sa panahon ng migrasyon, hindi maiiwasang magkasakit, masugatan o mamatay ang mga hayop. Gayunpaman, para sa pagpapanatili ng ekolohiya ng pastulan at pangangalaga ng sistema ng pastulang nomadiko, pinipili pa rin ng hene-henerasyong mga pastol ang tradisyonal na pamamaraan ng paglilipat. Sa taong ito, huli nang dumating ang ulan sa Arhorchin at dahan-dahang lumago ang damuhan dahil sa tagtuyot. Makakaapekto ba sa kalusugan ng damuhan ang pagdating ng malaking bilang ng mga baka at tupa na nagugutom sa buong Taglamig?
Ang istasyon ng pamamahala ng Dunduwusu ay isang mahalagang checkpoint bago pumasok ang pastol at hayop sa pastulan Taginit. Upang maiwasan ang labis na panginginain, inorganisa ng lokal na pamahalaan ang mga eksperto para siyentipikong kalkulahin ang nararapat na oras ng paglilipat at kabuang bilang ng mga hayop na pumapasok sa pastulan Taginit. Dito, mahigpit na binibilang at pinapasa ang mga hayop na may sertipiko ng panginain ang mga pastol. Dahil ang bilang ng mga alagang hayop ay nag-iiba-iba sa bawat pamilya, maaring magkoordinahan ng mga pastol para ayusin ang bilang ng mga baka at tupa na ipinapasok. Sa oras na ito, naghihintay ang ilang mga pastol para sa koordinasyon upang mas marami pa sa kanilang mga alagang hayop ang makapasok sa pastulang Taginit. Matapos dumaan sa istasyon ng pamamahala at pangangalaga at protektadong kagubatan, unti-unting dumarami ang mga damot tubig. Hinahayaan ni Dopton na magpahinga ng sandali ang mga baka sa damuhan. At sa puntong ito, nasa kalagitnaan pa sila ng pastulan Taginit. Pagkatapos ng pahinga, pinagpatuloy ni Dopton at ng kanyang asawa ang kanilang paglalakbay sa migrasyon. 많은 자만 더 제. 임바. 여기 좋아요, 나가. 나 홀로 있어. Bakal orada doğartlarına halısı. 나인드로한테까지 hilti 가르치고 있어. 양알이 타는 살이. Dumating kami sa pastulang tag-initong Mayo 1984. Lumalago ng husto ang damo nung panahong iyon. Ngunit ang damo ay hindi na tumutubo ng maayos ngayon. Noong 1980s, maraming uri ng damo at halamang gamot rito at hindi na kailangan ng mga tupa ang gamutan o iniksyon. Dahil maaari na nilang hanapin ang mga damong gamot at pagalingin ang kanilang mga sarili.
өөрөө алж чөтөр өвчнээ харин хөөчнө. Sa pool noong 2021, sinimulan ng lokal na pamahalaan ang pagtatanim ng damo sa nasirang pastulan upang unti-unting maibalik ang ekolohiya. Sa kasalukuyan, mayroon pa rin mahigit 800 uri ng halaman sa R. Horchin. Sa malawak na damuhan, nagpatuloy ang araw at gabi ng migrasyon. Habang naglalakbay, nagkakasakit ang ilang mga hayop at si Dopton ay naging abalang-abala muli. 내가 알아듣지 않아? 뭐야? 뭐냐 사람 봤으면 남죠. Мужитера хөлчээраад нэглэдэг. 가다 니 기수 거나 들줄래? Халуурна. 그거로? 타발로 열투스 놓친 데 힘있어. 제 더겠죠. 아, 더겠죠. 이 더겠죠 오늘. 우리 뭐 아방제가 떠서 더 치고 먹어 가지고. 대우득 대고 더. Sa unang araw ng pagdating niya sa pastulan tag-init, abalang-abala si Dopton para gumuti ng mga baka at tupa sa damuhan at hindi niya kinain ang unang pagkain na inihanda ng kanyang asawa kundi makaraang lumubog ang araw. 우리가 올라 돌아내시기 왜? Sa pastulan tag-init, ang mga damuhan ay may iba't ibang tampok na tanawin. Ang tubig sa bukal ay isang mahalagang bahagi ng ekosistema ng pastulan. May malinaw na bukal, mga 2 kilometro ang layo mula sa bahay ni Dopton. Pagkatapos dumating sa pastulan tag-init, pumunta si Dopton sa bukal bawat umaga para kumuha ng tubig na gagamitin ng buong pamilya para sa isang araw. Humihinto din dito ang mga alagang hayop para uminom ng tubig. Ibinabahagi lamang dito ng mga tao at hayop ang regalo mula sa kalikasan. यारो बेनो वो तो all देवात Ang mga anak na lalaki at babae ni Dopton ay nag-aaral sa lungsod. Nakikipag-usap si Dopton sa kanyang mga anak tungkol sa relokasyon gamit ang cellphone. Sa isang tabi ng video ay may malawak na damuhan at sa kabila naman ay ang bagong pamumuhay ng kanyang mga anak.
Kasabay ng pag-unlad ng urbanisasyon, dumadami ang mga anak ng mga pastol na umaalis sa pastulan at tumutungo sa urban na pamumuhay. Pero ang pastulan ay kanila pa ring walang hanggang tahanan sa kanilang mga puso. Upang ipagdiwang ang maayos na migrasyon, idinaos ang perya ng Nadam sa pastulan tag-init sa R. Horchin. Tinatawag ng tradisyonal na pagdiriwang na ito ang libu-libong tagapastulan pabalik sa kanilang tahanan. Nagtitipon-tipon at nagdiriwang sila para ipakita ang kanilang pagmamahal at paggalang sa pastulan. Sa puso ni Dopton, ang damdaming ito para sa pastulan ay nagiging malalim at mas lalong lumalalim sa bawat paglipat at migrasyon.